Bago natin simulan ang part 1, nais ko munang magpaabot ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel. Para sa mga nagustuhan ng ating video, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kayong updated sa mga susunod pa nating content. Sa labanan, ang tunog ng mga kuko ay maririnig sa ere. Sinabi ng lalaki na kailangan lang niyang manalo ng isang beses. Galit na galit, sumugod ang halimaw patungo sa kanya. Nagawa niyang itaas ang kanyang kamay upang harangin ang hampas ng halimaw. Habang muling umatake ang halimaw, inisip niya ang tungkol sa isang beses. Muling lumipad ang matalim na kuko ng halimaw papunta sa kanyang mukha. Ngunit bigla, dahil sa isang napakalakas na suntok, lumipad siya sa gilid. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa larangan ng labanan. Ang natalong lalaki ay nag-iwan ng marka sa batong kanyang tinamaan. Ngumiti siya at itinuro ang espada ng halimaw, na naibaon niya sa katawan nito. Hinawakan ng lalaki ang espada gamit ang parehong kamay, at ang halimaw ay naglabas ng isang nakapanghihinang alulong. Hinati niya ang patay na nilalang sa dalawa at nanatili sa kanyang kinatatayuan. Sa kanyang isipan, sinabi niyang wala nang natira sa impyernong mundong ito. Habang sumandal siya sa espada, inabisuhan siya ng sistema tungkol sa pagkawasak ng puting asong may antas na pang-apat. Patuloy siyang nag-isip at napagtanto niyang wala nang natira maliban sa kanya at sa walang katapusang paglitaw ng mga halimaw. Sa kawalan ng pag-asa, muling sinabi ng lalaki na isang beses lang ang kailangan niya. Inabisuhan siya ng sistema na nakatanggap siya ng karanasan at nakumpleto na ang kinakailangang puntos. Ngunit may nakita siya at napahinto sa pagkagulat. Muling nag-abiso ang sistema tungkol sa pagtaas ng kanyang antas. Isang error ang lumitaw sa panel, na nagdulot ng matinding galit sa bayani. Sa puntong ito, ipinakilala ang sword warrior na si Rohan Bean, na may antas na pang-apat. Anuman, sabihin mo, ani Ryo habang hawak ang kanyang ulo. Ipinaalam ng sistema na upang makalipat siya sa ibang lugar, kailangan niyang maabot ang ikalimang antas. Nang marinig ito, nagalit siya ng labis, at ang kanyang sigaw ay umalangaw-ngaw sa buong paligid. Singaw ang lumalabas mula sa bibig ng galit na dragon. Ang matinding pagsasanay ng pangunahing tauhan ay tumagal ng eksaktong 1 taon, at pagkatapos noon, nagsimulang magbuga ng apoy ang halimaw ng sunod-sunod. Ito na ang ikalawang taon ng walang katapusang pagsisikap ni Ru. Sa sukdulan ng kanyang galit, sumugod siya ng buong lakas patungo sa halimaw. Sa kabila ng napakalaking pagsisikap ni Ryu, ito na ang ikatlong taon ng kanyang di mabilang na mga pagtatangka. Mula sa batong burol, itinulak niya ang sarili at sumugod patungo sa dragon. Habang nasa ere, inabisuhan siya ng sistema na ang kanyang posibilidad ng kaligtasan sa Zelle gamit ang kanyang mga kakayahan ay mas mababa sa 5%. 5 taon na siyang nasa impyernong lupain. Sa matinding pagkadismaya, tinuhog ng pangunahing tauhan ang dibdib ng halimaw. Matapos matalo ang halimaw, mabilis siyang bumagsak pababa. Itinanong ng sistema kung nais ba ni Ryu na magpakamatay habang nakasandal siya sa pader ng bato. Muling nag-iwan ng marka ang pangunahing tauhan. Halos 7 taon na siyang nabubuhay sa mga lugar na iyon. Nang masira ang batong apog, napagtanto niyang 10 taon na siyang nakakulong sa mundong ito. Sa tindi ng galit, hinampas ni Ryu ang kanyang kamao sa lupa. Sa kanyang isipan, sinabi niyang tumigil na siya sa pagbibilang ng mga araw. Sa hindi masukat na lakas, pinukpok niya ang nag-aapoy na magma. Ipinahayag niya na siya ay nasa ganap na paghihiwalay. Sa kidlat na bilis, sumugod siya patungo sa dambuhalang dragon, hawak ang kanyang espada sa likuran, handa ng umatake. Habang patuloy na nag-iisip, napagtanto ng pangunahing tauhan na lumakas din siya.
Lumulutang sa ere bago umatake, nagtanong si Rio sa sarili kung ano na kaya talaga ang kanyang tunay na antas. Pagkatapos, sa isang simpleng pag-ugoy ng kanyang espada, pinatay niya ang nagngangalit na halimaw. Unti-unting binalot ng puting ulap ang maliwanag na kalangitan ng lungsod. Sa isa sa mga sulok, maririnig ang pag-uusap ng ilang tao. Halos hindi na makahinga, isang dagwang estranghero ang nagulat ng isang halimaw mula sa kahindek-hindek na ika-20 dimensyon. Tumingin siya sa isang babae na nagtaas ng ulo, waring nabalisa, at nagsimulang humingi ng tawad sa Diyosa. Ang lalaking nakatayo sa tabi niya ay hiniling na tumigil siya. Galit na galit, sinabi ng babae na matagal na mula noong huli siyang pumatay ng sinuman. Sinabi ng lalaki na kung mahuli siya ng isang residente ng Latina, tiyak na hindi siya makakawala sa problema. Tinitigan ang dagwang espada ng babae, napansin niya na hindi pa huli ang lahat para pumatay ng isang tagala. Idinagdag pa niya, kahit natapos na ang lahat ng mga plano. Tumayo ang babae mula sa halos patay na lalaki at tinanong kung iyon lang ba ang kinakailangan niyang gawin. Upang matagpuan siya, itinaas ng babae ang kanyang kamay sa harapan niya at nagsalita tungkol sa isang taong katulad niya na dumating sa dimensyong ito. Gamit ang isang apoy na salamangka, binanggit niya ang tungkol sa isang nilalang mula sa daigdig. Matapos silang umalis, unti-unting nagsimulang magliyab ang mga eskinita ng lungsod. Dahan-daang lumubog ang araw sa mga distrito ng Zalat, na nagpapahiwatig ng papalapit na dapit hapon. Ipinakita ng sistema na ang lugar na ito ay isang imitasyon ng Zella at idinagdag na ang pangunahing tauhan ay napili bilang isang angkop na manlalaro. Sinabi ng sistema na ang kanyang layunin ay mabuhay sa mundong ito at pataasin ang kanyang antas. Biglang hinawakan ng galit na halimaw ang kamay ni Rhea. Sa matinding takot, hindi niya maunawaan kung ano ang sinusubukan nitong gawin. Pilit niyang nilabanan ang mabangis na halimaw habang iniisip kung anong sitwasyon ang kinasasadlakan niya. Matapos ang paulit-ulit na pagsubok, sa wakas ay naitaboy ni Rio ang mabangis na halimaw palayo sa kanya. Nang pulutin niya ang isang bato, napaisip siya kung isa nga ba itong aso. Ngunit nang inag siya sa takot ng mapagtantong isa itong halimaw. Biglang sumugod ang galit na aso patungo kay Rio. Sa kanyang isipan, napagtanto niyang wala siyang oras upang suriin ang sitwasyon o itanggi ang katotohanan. Sa huling sandali, nagawa ni Rio na ipasok ang batong napulot niya mula sa lupa sa bibig ng halimaw. Habang patuloy na nag-iisip, sinabi niyang may isang bagay siyang siguradong nalalaman. Tinitigan niya ang nakabulagtang aso at inisip niyang patay na ito. Ngunit ang kanyang mukha ay punong-puno ng pag-aalinlangan at takot. Sinabi ng pangunahing tauhan na kung hindi siya papatay, siya mismo ang mamamatay. Dugo ang damaloy mula sa bibig ng mabangis na halimaw. Nakatayo sa gilid ng bangin, sinubukan ni Ryu sa lahat ng paraan na paalisan ang halimaw. Hawak pa rin ang bato, nagtanong siya kung bakit ito umaanggal. Biglang lumitaw ang isang panel sa kanyang harapan na may mga tagubilin, na labis niyang ikinagulat. Ipinakita sa panel ang isang nagngangalit na halimaw na nauugnay sa tribo ng mga tao unggoy na may antas isa. Ipinaalam ng sistema na ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay katumbas ng isang normal na walang armas na matanda. Nang makita ang impormasyon tungkol sa kanyang lakas sa labanan, napahinto siya sa gulat. Idinagdag ng sistema na maaari siyang makakuha ng karanasan mula sa iba't ibang laban-laban sa malalakas na halimaw upang pataasin ang kanyang antas. Habang tinatitigan niya ang lahat ng ito, napagtanto ni Ryu na para bang isa itong biro isang segundo bago. Bumaon ang panga ng halimaw sa leeg niya. Naisip ng pangunahing tauhan kung nasa isang virtual reality game ba siya. Sa kanyang isipan, hindi niya maunawaan kung saan naganap ang pagkakamali.
Nang iminulat niya ang kanyang antok na mga mata, bigla siyang natigilan sa kanyang posisyon. Bumangon mula sa kama, mahaba siyang naginat habang tumikim. Sinabi ni Ryo na araw-araw siyang nagigising ng alas 12 ng tanghali at palaging masakit ang kanyang buong katawan. Pagkatapos ay tinanong niya kung iniisip ba natin na siya ay tamad. Habang papunta sa computer, nag-isip si Ryo kung paano niya papatayin ang oras ngayong araw. Sinabi ng pangunahing tauhan na 3 buwan pa lang mula nang lumabas siya sa hukbo, kaya kaya niyang magpahinga ng kaunti. Sa nakasabit na unipormeng militar sa malapit, makikita ang kanyang mga inisyal. Napaisip si Ryo na noong nasa hukbo pa siya, akala niya ay magagawa niya ang kahit ano pagbalik niya. Ngunit pagkalipas ng 3 buwan, napagtanto niyang wala na siyang gustong gawin. Hawak ang computer mouse, nagsimula siyang maging abala. Pakiramdam niya, walang nagbago sa loob ng 2 taon niyang panunungkulan sa militar. Nasa upuan ng kanyang computer, napansin niyang nakakapagod na rin ito para sa kanya. Sa kanyang isipan, iniisip niya ang tungkol sa mundong kanyang ginagalawan. Hawak ang isang pakete ng chips, napagtanto niyang ito ang totoong realidad. Habang nakatitig sa monitor, dahan-dahan niyang kinakain ang chips. Biglang may kung anong humigop sa kanya papasok, dahilan upang mapasigaw siya ng malakas. Sa kanyang pwesto, ang tanging naiwan ay bakas ng mahiwagang alikabok. Nakabitin ang computer mouse sa ibabaw ng mesa. Isang misteryosong tinig ang nag-anunsyo na lahat ng karapat-dapat na manlalaro ay tinanggap na. Sinubukan niyang idilat ang kanyang mga mata at inisip kung patay na ba siya. Nagulat ang mahiwagang tinig sa kakaunting bilang ng mga manlalaro, sabay binanggit na ang mga kandidato ay may kita na higit sa 7 bilyon. Sa paligid ng nagulat na si Ryu, maraming taong may kaparehong anyo. Ang kanilang mga mukha ay binalot ng liwanag. Naisip ng pangunahing tauhan na baka ito na ang Diyos, lalo na pangalakalti wala siyang makita. Muling binanggit ng mahiwagang tinig ang numerong 7 bilyon, kaya napakaraming tinig ang naririnig. Sinabi ng estranghero na ngayon ay naunawaan na niya ang lahat. Habang nakatingin sa maningning na, hindi maunawaan ni Ryo kung ano ang tunog na iyon. Nagtanong ang estranghero kung maaari nang ilipat ang mga tagubilin. Isang mahiwagang tinig ang nagtanong kung posible nga ba itong gawin, sabay banggit na parang masyadong artificial ang lahat. Binalot ng maliwanag na liwanag, inisip ni Ryo na hindi ito Diyos kundi isang tao lamang. Sinabi ng estranghero na mabuti ito para sa motibasyon at pag-angkop, at idinagdag na ito ay napatunayan na ng mga kasalukuyang manlalaro. Pagkatapos, tinanong ng mahiwagang tinig kung kailangang simulan ang mga tagubilin sa paglapag. Biglang nagsimulang bumagsak ng mabilis ang katawan ng pangunahing tauhan patungo sa isang hindi kilalang lugar. Habang patuloy na nahuhulog ang natatakot na si Ryu, iniulat ng mahiwagang tinig na may naganap na error. Nang marinig ito, bigla siyang napatigil sa gulat. Sinabi ng mahiwagang tinig na nagkaroon ng pagkakamali sa pamamahala. Napansin ng estranghero na isang tao pa lamang ang naililipat, na tila normal pa rin. Napuno ng matinding takot ang mukha ni Ryo. Inihayag ng mahiwagang tinig na kailangang simulan ang paglilipat ng dimensyon para sa manlalarong may bilang na 378. Ipinaalam ng sistema kay Ryo na siya ay napili bilang isang manlalaro. Habang hinihila ang halos hindi na humihingang halimaw gamit ang isang bato. Desperadong inutusan ito ni Ryo na mamatay na. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, napagtanto niya na ang lugar na ito ay isang imitasyon ng Zelalatna. Duguan ang batong ginamit niya sa pagbugbog sa halimaw. Patuloy siyang nag-isip at sinabi sa sarili na ito ang kanyang realidad. Matapos ang di mabilang na suntok laban sa halimaw, iniulat ng sistema ang pagkawasak nito, at nakatanggap si Ryo ng 13 puntos ng karanasan.
Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng ito ay totoong nangyayari, hawak ang dagwang bato. Ni Ryo ang naghihingalong halimaw sa lahat ng posibleng paraan. Pagkatapos, tinanong niya kung totoo nga bang ito ang realidad. Nang matapos ang lahat, napuno ng hindi mailarawang galit ang kanyang mukha. Bigla niyang naisip kung nasaan ang kanyang mga magulang. Samantala, damaloy ang dugo mula sa bibig ng napatay na halimaw. Sa kanyang isipan, hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Sa matinding galit, inihampas niya ang kanyang kamao sa lupa at nagsimulang sumigaw. Paulit-ulit niyang pinakawalan ang kanyang malalakas na suntok. Sa kanyang matinding desperasyon, napaisip si Ryo kakauwi lang niya mula sa 3 buwan pa lamang mula nang makabalik mula sa army, ipinahayag ng pangunahing tauhan ang kanyang pagkadismaya. Nabanggit niya na hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan, at napaisip kung bakit siya ang napunta sa sitwasyong ito. Naniniwala siyang marami ang umiwas sa pagsali sa army. Pagkatapos, inabisuhan siya ng sistema na ang posibilidad ng kanyang kaligtasan sa Zell Alatna, batay sa kanyang kakayahan, ay wala pang 5%. Nang marinig ito, napuno ng matinding galit si Ryo. Tinitigan niya ang panel at naisip kung mayroon pa bang natitirang konsensya ang mga nasa likod nito. Pagkatapos, tinanong siya ng sistema kung nais ba niyang magpakamatay. Habang nakaupo sa harap ng panel kung saan ito ay nakasaad, sinabi ng pangunahing tauhan na isang ordinaryong tao ang biglang dinukot at inilagay sa ibang mundo. Napagtanto niya na nangyari ito ng walang babala, at sinabihan siyang patayin ang mga halimaw upang tumaas ang kanyang antas. Nalilito, itinapat ni Ryo ang kanyang kamay sa panel kung saan nakasaad ang opsyon ng pagpapatiwakal. Nanginginig, nagtanong siya kung nagbibiro lamang ba ang sistema. Naisip niya, kung papatayin niya ang sarili, makakabalik ba siya sa kanyang mundo? Ngunit sa sumunod na sandali, napagtanto niyang kailangan niyang magpakatino. Sa labis na desperasyon, hinawakan niya ang lupa at napaisip. Sinabi ni Ryo sa kanyang isipan na kung sa pamamagitan ng pagpapatiwakal ay makakabalik siya sa kanyang orihinal na mundo, wala nang magiging kahulugan ang buong pagdukot na ito. Sinubukan niyang bumangon at inisip na anuman ang maging wakas niya, mabuti man o masama, iyon na ang katapusan. Tumingin siya sa paligid ng malaimpyernong lupain at naisip na una sa lahat, kailangan niyang pag-isipan kung paano mabubuhay at makalabas sa lugar na ito. Pagkatapos, ipinabatid ng sistema na matagumpay niyang naipasa ang mga pagsubok ng moralidad at pagnanais na mabuhay, kaya't tumaas ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Sa pagtingin sa isang bagay, biglang napatigil si Ryo. Isang panel ang lumitaw sa harapan niya, na nag-utos na pumili siya ng klase. Ngumiti siya ng bahagya at napagtanto niyang hindi siya makakalaban gamit lamang ang kanyang mga kamao. Kaya naman, napilitan siyang pumili sa mga pagpipilian. Napatingin siya sa klase ng fighter na gumagamit ng aura bilang pangunahing mapagkukunan ng lakas. Ipinabatid ng sistema na ang mga fighter ay gumagamit ng iba't ibang estilo ng pakikipaglaban sa malapitan. Naalala ni Ryo ang kanyang laban sa Man-Ups at napaisip, mukhang magiging interesante ito. Habang pinag-iisipan ang laro, napagtanto ni Ryo na ayaw niyang piliin ang fighter. Kumbinsido siyang mas ligtas ang pakikipaglaban mula sa malayo, kaya napagdesisyonan niyang piliin ang mage. Napatingin siya sa channel na naglalaman ng impormasyon tungkol sa klase ng mahika, kung saan nakasaad na ang pangunahing mapagkukunan nito ay mana. Nakasaad rin na ang isang mage ay bihasa sa paggamit ng mahika at may kakayahang magdulot ng 6 na uri ng pinsala mula sa malayo. Gayunpaman, biglang nagulat ang sistema ng pagkabigo, hindi sapat ang puntos ng pangunahing tauhan. Habang nakatayo sa harap ng panel na nagpapakita ng iba't ibang klase, nagulat si Ryo nang matuklas ang kailangan din niya ng mga kasanayan.
Tumingin siya sa panel kung saan nakasaad ang abiso ng pagtanggi at napagdesisyonang baguhin ito sa War Mage. Sa kanyang isipan, inisip niyang baka available sa kanya ang healer. Ngunit muli siyang tinanggihan ng sistema dahil sa kakulangan ng kasanayan. Napuno ng pagkadismaya ang mukha ng pangunahing tauhan. Ipinabatid ng sistema kay Rayo na automatikong napili ang fighter para sa kanya. Napuno ng luha ang kanyang mga mata habang iniisip na wala na siyang ibang pagpipilian. Kasunod nito, lumitaw ang isang panel sa harapan niya na nagpapakita na kailangan niyang pumili ng isang sandata. Habang nag-iisip, naisip niyang dapat pumili siya ng isang bagay na mas makakapagbigay sa kanya ng kalamangan. Nakatingin sa isang mahabang sibat, lumabas ang inspirasyon sa kanyang mukha at ipinahayag niyang hindi siya susuko rito. Mula sa panel ng pagpili ng sandata, lumabas ang malalakas na sinag ng liwanag. Sa harapan ni Rayo, isang espada ang lumitaw. Pagkatapos, inabisuhan siya ng sistema na ang longsword ang napili bilang kanyang pangunahing sandata. Nang makita ito, napatulala ang pangunahing tauhan. Galit niyang sinabi na hindi espada kundi isang mahabang sibat ang kanyang pinili. Nagulat siya nang mapagtantong muli na namang nagkaroon ng error ang sistema. Nang subukan niyang ayusin ito, biglang naglaho ang panel sa harapan niya. Sa kanyang isipan, sumulpot ang isang alaala ng mahiwagang tinig na nagsasabing may naganap na error habang dina-download ang mga tagubilin. Hawak ang kanyang ulo, napaisip si Rayo na hindi na ito maaaring lumala pa. Gayunpaman, hindi pa rin niya alam kung ano pang mga sorpresa ang naghihintay sa kanya. Hindi maunawaan ni Rayo kung anong pagkakamali ang naganap. Tiningnan niya ang longsword na ibinigay sa kanya at bigla na lang siyang natawa ng hysterical. Sa kanyang isipan, napagtanto niyang hindi niya gustong gawin ang anumang hinahangad ng mga hamak na uod na ito. Sa pagtingin sa refleksyon ng bangkay ng man-up, sinabi ni Rayo na sa anumang kaso, mas mabuti ito kaysa gumamit ng bato. Patuloy na damaloy ang dugo mula sa bibig ng napatay na halimaw. Habang iniisip niya ang kanyang sitwasyon, napagtanto niyang hindi siya maaaring mamatay. Sa bagong siglang inspirasyon, itinaas ni Rayo ang kanyang espada sa ibabaw ng kanyang ulo. Sa gitna ng malawak at impyernong lupain, sinabi niya sa sarili na ganito magsisimula ang kanyang walang katapusang impyerno. Sa pagtaas ng kanyang antas, dahil sa bigat ng espada, muntik nang matamba si Rayo. Clumsily na iwinasiwas niya ito ngunit hindi siya tumigil sa pagsasanay. Biglang, sa isang matalim na pag-atake, unti-unting nawalan siya ng balanse at tuluyang bumagsak sa lupa. Ang kanyang mukha ay puno ng kawalang pag-asa habang nanatiling nakahinto sa isang posisyon. Ngunit kahit nahirapan, hindi siya sumuko, mahigpit niyang hinawakan ang longsword gamit ang dalawang kamay at agad na sumugod sa halimaw. 7 araw na ang lumipas mula nang tamaan niya si Cacta. Habang nawawala sa kanyang isip, sinabi niyang paulit-ulit niyang tinanong kung paano makakabalik, ngunit hindi kailanman nagbigay ng sagot ang programa. Ang hawakan ng espada ay puno ng gasgas, tanda ng hindi mabilang na laban. Naisip niya kung ito ba ay dahil sa isang pagkakamali. Habang patuloy na iniisip ang kanyang kalagayan, napagtanto ni Rayo na kung nais niyang mabuhay sa mundong ito, kailangan niyang lumaban. Biglang, humakbang palayo mula sa kanyang likuran ang isang halimaw at mabilis na tumakbo. Napuno ng galit, sumigaw si Rayo sa halimaw na huwag itong maglakas loob na tumakas at sa halip ay lumaban. Paglingon sa direksyon ni Rayo, ang galit na halimaw ay naglabas ng isang napakalakas na alulong. Sinabi ng pangunahing tauhan na ang kanyang mga kalaban ay ang mga aso ng impyerno. Napansin niya ang ilang pagbabago sa kanila, at agad na inabisuhan siya ng sistema na ang kanyang mga kalaban ay nag-level up. Habang iniisip ito, natigilan si Rayo. Sa pagitan ng bawat pag-atake gamit ang kanyang espada, hindi siya makapaniwala sa nangyayari.
Unti-unti, nagsisimula ng masanay si Ryo. Habang sumugod siya patungo sa Hellhound, napagtanto niya na kung alam niya ang mga gawin ng mga ito, hindi magiging mahirap humanap ng paraan upang talunin sila. Matapos ang isang hindi maayos na pag-atake, agad na tumalon ang halimaw sa gilid. Naguluhan si Ryo at inamin sa kanyang sarili na hindi pa rin niya alam kung paano gamitin ng maayos ang espada. Biglang, binuksan ng Hellhound ang bibig nito at mabilis na sumugod kay Ryo. Ngunit sa halip na matakot, nag-concentrate siya at naghanda para sa isang malakas na atake. Sa isang iglap, pinunit niya sa pira-piraso ang galit na halimaw. Napansin ni Ryo ang talam ng kanyang espada at kung gaano ito kaepektibo sa pagputol. Inabisuhan siya ng sistema na natalo niya ang isang level 2 na Hellhound at nakakuha siya ng 22 karanasan na puntos. Sa kanyang panel, nakita niyang mayroon na siyang kabuuang 2660 seconds mula sa 280 experience points na kinakailangan para sa susunod na antas. Ipinakita rin ng sistema ang kanyang kasalukuyang kakayahan. Habang iniisip ito, napansin ni Ryo na tuwing tumataas ang kanyang antas, nakakakuha siya ng bagong kasanayan. Sa kabila ng pagkapagod, ipinahayag niyang nanalo siya sa laban. Naobserbahan din niya na kahit wala siyang tamang kasanayan sa espada, madali pa rin niyang nagamit ang pagputol bilang paraan ng pag-atake. Mula sa kailaliman ng kuweba, isang maliwanag na apoy ang kanyang nakita. Sinabi ni Ryo na ito ay isa sa ilang mahahalagang bahagi ng instruksyon. Gamit ang isang kahoy na patpat, sinubukan niyang lutuin ang karne ng isang mabangis na hayop. Ayon kay Ryo, kung gagamitin niya ang search engine na naka-built-in sa sistema, malalaman niya na ang laman ng Hellhound ay mainam na kainin. Ipinahayag ng sistema na ang karne ng Hellhound ay naglalaman ng mahahalagang taba at amino acids, at inirekomendang kainin ito sa lutong anyo. Dagdag pa rito, sinabi rin ng sistema na ang dugo ng Hellhound ay may mahahalagang mineral, carbohydrates, protina, at taba, kaya ito ay maaaring inumin. Habang sinusubukang kainin ito, napansin ni Ryo na matigas ang karne. Sinabi niya rin na sa masusing pagsusuri, napagtanto niyang ang mga ngipin at kuko ng Hellhounds ay hindi nagdudulot ng matinding pinsala dahil sa pagiging pudpod ng mga ito. Habang ngumunguya ng karne, napansin niya na ang lugar na ito ay mukhang artificial. Sa kanyang isipan, inisip niyang tila ang lahat sa mundong ito ay may nakatakdang layunin. Kung ang layunin ng lahat ng ito ay hindi habambuhay na pagkakakulong, kung gayon, walang saysay ang pagdukot sa kanya. Biglang sumagi sa isipan ni Ryo ang isang alaala, ang estrangherong nagulat sa dami ng kalahok. Binanggit pa na ang orihinal na bilang ng mga kandidato ay mahigit 7 bilyon. Habang kinakagat ang isang piraso ng karne, naisip ni Ryo na maaaring may iba pang mga manlalaro. Biglang lumitaw ang isang panel sa harapan niya, na nagsasaad na kapag naabot niya ang ikalimang antas, makakaalis siya sa kasalukuyang lokasyon, ang batong kabundukan, at makakasama siya sa isang grupo kasama ang isa pang manlalaro. Nagulat si Ryo nang makita niyang may mga batong kabundukan pala rito. Muling lumitaw ang isang panel sa harapan niya, na nagsasaad na ang kanyang panimulang lokasyon ay ang batong kabundukan, isang ligtas na sona na nilikha para sa pagsasanay at mabilis na pagpapalakas ng antas. Dagdag pa nito, mababa ang posibilidad na mamatay siya rito. Ayon sa panel, ang sona ay tinitirhan ng mahihinang halimaw na tumutugma sa kasalukuyang kakayahan ng manlalaro. Dagdag pa ng sistema, ang mga halimaw dito ay itinakda upang tulungan ang mga manlalaro na maabot ang ikalimang antas at masanay sa buhay sa Sura. Idinagdag din nito na sa hinaharap, kailangang subukan ni Ryo na malampasan ang mas mahihirap na pagsubok sa tulong ng iba pang mga manlalaro. Ayon sa sistema, kapag naabot na niya ang antas 20, matatapos ang paghahanda at lilipat siya sa Wrath Continent. Nang marinig ito,
Natulala si Rayo sa matinding pagkabigla. Sa kanyang isipan, lumitaw ang imahe ng isang laro na may malinaw na pagkakahiwalay ng solo at grupong paglalaro. Napagtanto niya na kung susuriin ng maigi, ang lugar na ito ay isang espesyal na zona para sa mga baguhan kung saan madali nilang maabot ang ikalimang antas. Naisip ni Rayo na kapag naabot niya ang antas 5, lilipat siya sa ibang rehiyon, makikipagsanib puwersa sa ibang mga manlalaro, at doon magsisimula ang tunay na laro. Sa kanyang isipan, lumitaw ang isang imahe ng mundo ng laro, at napagtanto niyang mula antas 20 pataas, lilipat siya sa Wrath Continent. Biglang lumitaw muli ang isang error sa pano. Nagtaka si Rayo kung ano nga ba ang mangyayari sa kanya sa Wrath Continent. Habang iniisip ito, naguluhan siya at sinubukang intindihin ang sitwasyon. Habang nakikipaglaban ang isang baguhan sa mga hellhound ng iba't ibang antas, napansin ng pangunahing tauhan na unti-unting tumataas ang antas ng mga halimaw kasabay ng kanyang pag-unlad. Hawak ang kanyang ulo habang pinagmamasdan ang error na lumitaw sa screen, itinuring ni Rayo na ito ay isang mahalagang impormasyon. Nagtanong siya sa sarili kung may posibilidad ba siyang makauwi. Bagamat may mga ibinigay na tagubilin, hindi niya magawang lubos na paniwalaan ang mga ito. Inisip niya ang posibilidad ng pagsali sa isang grupo ng ibang mga manlalaro. Napagtanto niya na kung nais niyang makilala ang iba pang tao at makakuha ng karagdagang impormasyon, kailangan niyang maabot ang ikalimang antas at makaalis mula sa lugar na iyon. Lumubog na ang araw sa malawak na lupain ng impyerno. Habang humahabol sa galit na hellhound, inihayag ni Rayo na simula sa sandaling iyon, magsisimula na siyang maghanap at pumatay ng mga halimaw ng may bagong determinasyon. Sa gitna ng matinding labanan, itinarak niya ang kanyang espada sa likod ng hellhound. Alam niyang dahil tumataas ang antas ng mga halimaw kasabay ng kanya, hindi ito ganoon kahirap talunin. Sa sandaling kinain niya ang laman ng natalong halimaw, inabisuhan siya ng sistema na nakakuha siya ng 22 karanasan, experience points, na umabot sa kabuoang 284 mula sa kinakailangang 280. Ipinahayag ng sistema na natamo na ni Rayo ang kinakailangang puntos at umabot na siya sa bagong antas. Matapos isuksok ang kanyang espada sa kanyang likuran, mabilis siyang sumugod sa isa pang hellhound na nakaharang sa kanyang daraanan. Sa sandaling iyon, inaktibo niya ang kanyang kakayahang horizontal strike. Habang patuloy siyang lumalaban sa mga hellhound na lalo pang lumalakas, ang isa sa mga ito, puno ng galit, ay biglang umatungal ng ubod ng lakas. Ipinabatid ng sistema na ang hellhound na kanyang nilalabanan ay nasa 3 antas, na may mga kasanayan sa pakikipaglaban na maihahalin tulad sa isang baguhang mandirigma. Dahil sa matinding atake ng hellhound, natusok si Rayo patungo sa gilid. Nang mahimasmasan, muling sumugod ang pangunahing tauhan papunta sa halimaw. Habang nasa kanyang isipan, naisip niya ang tila walang katapusang siklo ng pagpatay, pagkain, at pagtulog. Nang matapos ang labanan, bumalik siya sa yungib kung saan muli niyang tinikman ang laman ng halimaw. Sa malalim na gabi sa malupit na lupain ng impyerno, sa sandaling iyon. Sa gitna ng labanan, isang mabangis na hellhound ang sumalakay sa pangunahing tauhan. Sa matinding galit, ginawa ni Rayo ang lahat ng kanyang makakaya upang itaboy ito. Sa huling sandali, nagawa niyang umiwas mula sa mapanirang panga ng mabangis na halimaw. Bumalik sa kanyang isipan ang paulit-ulit na mga araw ng pakikipaglaban. Patuloy na inabisuhan siya ng sistema na matagumpay niyang natalo ang mga hellhound at muling tumaas ang kanyang antas. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang pag-unlad, isang galit at baliw na halimaw ang biglang sumugod sa kanya ng buong lakas. Sa tindi ng pag-atake nito, natangay si Rayo at bumagsak sa lupa. Habang bumabagsak, sinubukan niyang humawak sa lupa upang ganap na makapagtigil.
Bigla niyang napansin ang matulis na pangil ng isang hellhound na nasa harapan mismo ng kanyang mukha. Sa mismong sandali ng pag-atake, mabilis siyang kumuha ng isang dakot ng lupa at itinapon ito sa mukha ng halimaw. Dahil dito, ang galit na halimaw ay naglabas ng isang napakalakas na alulong. Sa isang iglap, nagawa ng pangunahing tauhan na tamaan ang hellhound. Agad siyang inabisuhan ng sistema na nakatanggap siya ng 81 karanasan, experience points, at opisyal na natamo ang kinakailangang puntos. Sa labis na kasiyahan, napasigaw si Rayo, ipinahayag niyang sa wakas ay nagawa na niya ito. Lumipas na ang 27 araw mula nang mapadpad si Rayo sa impyernong lupain. Mula noon, ang kanyang atensyon ay nakatuon na sa pagtaas ng antas at pagkuha ng mga bagong kakayahan. Habang nasa kanyang isipan, napagtanto niya na sa bawat pagtaas ng antas, nakakakuha rin siya ng 3 bagong kakayahan. Masaya niyang itinuro ang isang punto sa panel na nasa harapan niya. Napansin ni Rayo na ang pagtaas ng kasanayan ay may direktang epekto rin sa kanyang katawan. Noong una, nahirapan pa siyang buhatin ang isang espada na may 2 kamay, ngunit ngayon ay kaya na niyang iwas-iwas ito ng walang kahirap-hirap. Ipinahayag ng pangunahing tauhan na sa mundong ito, ang pagsisikap ay may gantimpala. Ngunit bigla niyang napansin ang isang kakaibang error na muling lumitaw sa panel. Sa kanyang isipan, naisip ni Rayo na tila may kutob na siya tungkol dito. Ipinahayag ng sistema na si Rayuan Bin, isang mandirigmang nasa ika-4 na antas, ay bumalik sa unang antas. Sa nakita niyang mensahe, nanlungo ang pangunahing tauhan. Napangisi siya habang iniisip na hindi talaga siya tinatantanan ng mga tagubilin. Pinaghinalaan niya na maaaring may depekto ang graphical interface ng sistema. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may mas malalim pang dahilan sa likod nito. Ngayon, pupunta siya sa status window at makikita niyang maayos ang lahat doon. Tumingin si Rayo sa panel at nagtanong tungkol sa kanyang kasalukuyang antas. Nang makita niya ang status screen, nakumpirma niyang nasa unang antas siya. Sa puntong iyon, nag-alab ang tunay na galit sa kanyang puso. Sinabi ng pangunahing tauhan na kailangan muna niyang huminahon at mag-isip ng maayos sa ganitong sitwasyon. Muli niyang tiningnan ang screen at napansin na bagaman bumalik siya sa unang antas, nanatili pa rin ang kanyang skill points at kakayahan. Habang pinag-iisipan ito, sinabi ni Rayo na sa simula, sinubukan niyang maging positibo. Habang sinusuri ang status screen, napagtanto ng pangunahing tauhan na may isang safe zone. Dahil dito, ang mga hellhounds, tulad niya, ay bumabalik sa unang antas. Naniniwala si Rayo na ito ang dahilan kung bakit madali niyang napapataas ang kanyang skill points. Sa kanyang pagkagulat, napagtanto niyang ito ay isang perpektong panalo. Sa ibabaw ng mabatong burol, makikita ang unti-unting pagtulo ng dugo. Ang balikat ni Rayo ay may matinding sugat mula sa matatalim na kuko ng halimaw. Sa matinding takot, sinubukan ng pangunahing tauhan na harangin ang pag-atake ng galit na hellhound. Habang pinag-iisipan ito, napagtanto ni Rayo na isa lamang itong ilusyon. Matapos niyang itarak ang kanyang espada sa galit na halimaw, sinabi niyang ang mga hellhound ay patuloy na lumalakas anuman ang antas. Dagdag pa rito, napagtanto niyang ngayon, ang anumang pagkakamali ay maaaring magresulta sa kamatayan. Sa ganap na pagkagulat, hinawakan ni Rayo ang kanyang sugat. Muli siyang inabisuhan ng sistema na bumalik siya sa unang antas. Sa matinding determinasyon, sumugod siya sa susunod na halimaw, sumisigaw na sa pagkakataong ito, siguradong magtatagumpay siya. Matapos niyang hatiin sa dalawa ang paa ng galit na halimaw, same time siyang umasa na sa pagkakataong ito na ang tamang sagot. Habang hinaharang ang sunod na pag-atake ng hellhound, may isang bagay lang siyang naisip, ang matapos ang yugtong ito.
Itinago niya ang kanyang espada sa likuran, puno ng panalangin ang kanyang isipan na sana matapos na ang pagsubok na ito. Sa matinding galit, muling nakita ni Rayo ang abiso ng sistema, na muli siyang nakakuha ng bagong antas. Gayunpaman, isang panibagong error ang lumitaw sa status screen. Sa isang iglap, mabilis niyang pinatay ang isang buong pangkat ng Hellhounds. Habang nakatitig sa status screen, sinabi ni Rayo na patuloy siyang papatay. Habang patuloy na lumalakas ang mga halimaw, naging bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na gawain ang pagsusuri ng kanyang experience points. Sa ganap na kawalan ng pag-asa, sinabi ng pangunahing tauhan na mayroon pa siyang 77 puntos bago maabot ang ikalimang antas. Habang hinihila ang bangkay ng halimaw, napansin ni Rayo na para itong 7 bahagi ng roa. Matapos niyang hilahin ang bangkay ng Hellhound, itinapon niya ito sa isang hukay na puno ng mga buto. Ipinahayag ni Rayo na paulit-ulit siyang umaangat mula antas 1 hanggang 4, at sa loob ng 7 taon ng impyerno, natutunan niya ang isang bagay. Ang mukha ng pangunahing tauhan ay natatakpan ng maraming peklat, bunga ng kanyang matitinding laban-laban sa mga halimaw. Sinabi ni Rayo na ang mga manlalaro ay hindi tumatanda. Dagdag pa rito, dahil sa kanyang kakayahang gumaling, ang maliliit na sugat ay naghilom sa loob lamang ng 1 araw. Habang papalayo sa hukay na puno ng mga buto, ipinahayag ng pangunahing tauhan na kahit bumalik siya sa unang antas, hindi nawawala ang kanyang skill points. Gayunpaman, dahil hindi siya makapag-level up, hindi siya nakakuha ng bagong kakayahan. Tumingin siya sa napakalaking kalansay ng isang Hellhound at napagtanto niyang mayroon lamang siyang mga kasanayang slash, horizontal strike, at vertical strike. Mula sa galit, naglabas ng nakakakilabot na alulong ang kalansay ng halimaw. Itinutok ng pangunahing tauhan ang kanyang espada at ipinahayag na simula noong siya ay dumating, ngayon ang kanyang maswerteng araw. Sa kanyang isip, napagtanto ni Rayo na ang mga Hellhound ay lumalakas rin kasabay ng kanyang experience points. Mabilis na sumugod ang galit na halimaw patungo sa kanya. Sa sandaling iyon, naalala ni Rayo ang sinabi ng ilang estranghero, na ang lugar na ito ay ginawa upang mapabilis ang pag-level up ng mga manlalaro. Ngunit, inisip ng pangunahing tauhan na baka nilikha ito hindi upang palakasin sila, kundi upang patayin sila sa lalong madaling panahon. Habang nakatitig sa butuhang panga ng Hellhound, hindi niya maunawaan kung ano ito. Ngumiti siya at naisip na sa lahat ng panahong ito, lubusan na siyang nakaangkop. Sa isang madilim na screen, makikita ang mga anino ng mga taong lumahok sa larong ito. Isang mahiwagang tinig ang nagsabi na ang lahat ng kinakailangang mga tagubilin ay naibigay na. Ipinahayag ng mahiwagang tinig na ang lahat ng kinakailangang tagubilin ay naibigay na sa kanila, at ngayon ay lilipat na sila sa ikalimang simulasyon ng mundo ng Chair at Ra. Habang nag-iinat, namangha ang estranghero na ito na ang pang-5 beses na, at tinanong kung nasanay na siya. Sinabi ng mahiwagang tinig na karaniwang tumatagal ang simulasyon, kaya kinakailangang linisin ito. Dagdag pa niya, sa pagkakataong ito, mas maraming kalahok ang sasali. Biglang, natuklasan ng silhouette ng isang estranghero ang isang bagay sa loob ng kanyang silid. Habang papalapit sa mga hindi kilalang artifact, inisip niya na ito ay isang simulasyon, na pagtantong nakalimutan na niya ito. Hawak ang isang dokumento, ipinahayag ng estranghero na maaaring may naganap na glitch o hindi lang talaga niya nagustuhan ito. Sa papel na hawak ng estranghero, makikita ang mukha ng pangunahing tauhan. Napagtanto niyang kasalukuyang nasa proseso ng paglipat si Rayo patungo sa Sura. Pagdilat ng kanyang mga mata, nadiskubre ni Rayo na nasa kanyang bahay siya. Habang nakahiga sa kama, inakala ng pangunahing tauhan na sa wakas ay nakabalik na siya.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagtanong kung gaano nakatagal ang lumipas mula nang siya ay ipatawag. Ipinahayag niya na anuman ang mangyari, matutulog pa rin siya. Ngunit pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya ang isang panel na halos sumabog dahil sa dami ng mga abiso. Sa sandaling iyon, hindi maunawaan ni Rayo kung bakit ito napakalakas. Nakaturo ang kamay ng pangunahing tauhan sa pindutan ng magpakamatay. Biglang, sa matinding takot, muling damilat si Rayo at mabilis na inalis ang kanyang kamay mula rito. Bumangon mula sa lupa ang pangunahing tauhan, nagtatakang iniisip kung nasaan siya. Napatingin siya sa isang siwang sa pagitan ng dalawang batong burol. Sa kanyang pagninilay-nilay, iniulat ni Rayo na 10 taon nang walang habas na pagpatay sa mga hellhound ang lumipas. Patuloy niyang inisip na maaaring nahulog siya mula sa isang bangin, ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin siya namatay. Ngumiti si Rayo at nagtanong sa kanyang sarili kung ito ba ay mabuti o masama. Sabay dagdag na bumalik na naman siya sa antas isa. Hawak ang kanyang ulo, na puno ang pangunahing tauhan ng hindi mapigil ang hysterical na pagtawa. Habang nag-iisip, hindi niya maunawaan kung kaya pa niyang ipagpatuloy ang ganitong klase ng buhay. Sa kanyang desperadong ekspresyon, iminungkahi ni Rio na oras na upang wakasan ang lahat. Wakasan na ang bangungot na ito. Biglang, sa malawak na lupain ng impyerno, narinig niya ang isang hindi masukat na lakas ng etanggal. Bumangon mula sa lupa ang pangunahing tauhan at napansin na ilang beses na niyang pinag-isipan ito. Inisip niya na marahil, kung gagamitin niya ang pagpapatiwakal, makakabalik siya sa bahay. Lumingon si Rayo at inihayag na kahit mamatay siya, hindi ito magiging masama, ngunit dagdag niya, hindi pa ito ang tamang oras. Itinaas niya ang kanyang mahabang espada sa ibabaw ng ulo ng hellhound at inihayag na tatapusin niya ito. Isang balat ng pinatay na halimaw ang nakasabit sa bintana ni Rayo. Sa kanyang isip, sinabi niyang 10 taon na ang lumipas mula nang mapadpad siya roon. Dahil dito, napagtanto niyang sa kanyang ika-10 taon, tumigil na siya sa pagbibilang ng oras. Ang balat ng hellhound ay nakasabit mismo sa ibabaw ng kanyang kama. Patuloy niyang iniisip kung ilang taon na nga ba ang lumipas mula noon. Sa tapat ng pasukan ng tagwa ng pangunahing tauhan, may isang eskultura ng isang halimaw. Iniulat ni Rayo na sa pagitan ng pagpatay sa mga hellhound, nakahanap pa siya ng isang libangan, at kahit papaano, nagkaroon siya ng kaunting pagbabago sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa tapat ng eskultura ng halimaw ay isang bahagi ng kanyang sirang espada. Sinabi ni Rayo na kahit na ang simpleng mabuhay sa lugar na iyon ay isang mahirap na gawain. Hawak ang isang piraso ng tela, maingat na nilinis ng pangunahing tauhan ang talam ng kanyang espada. Pansin niya, ito ay isang malupit na mundo na hindi nagpapatawad sa Catamaran. Itinaas niya ang kanyang napakalakas na sandata sa ibabaw ng kanyang ulo at ipinahayag na ito na ang kanyang realidad. Ikinabot niya ang espada sa kanyang likuran at muling sinabi, ito ang aking realidad. Sa ibabaw ng bubong ng tahanan ng pangunahing tauhan, isang bahagi ng buto ng hellhound ang makikita. Sa kanyang isip, sinabi ni Rayo na wala naman siyang ibang magawa. Ngunit ngumiti siya at napagtantong abala ang kanyang araw, at ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Nakatayo sa harap ng kanyang kanlungan, inihayag ng pangunahing tauhan na dahil wala namang ibang tao sa mga bundok na ito, makakalikha siya ng sarili niyang kaharian. Sinabi ni Rio na nagsimula siya sa kanyang tahanan at napuno ng mga alalahanin ang kanyang araw-araw. Biglang, isang napakalaking hellhound ang umatake sa kanya. Iniulat ng pangunahing tauhan na, sa wakas, lumipas na ang galit ni Rayo at napasubsob siya sa kawalan. Ang malupit na paa ng impyernong halimaw ay mabilis na papalapit sa kanya na parang kidlat.
Sa huling sandali, nagawa ng pangunahing tauhan na salagin ang malakas na atake ng Hellhound, gamit ang kanyang mga ngipin. Nanatiling nakapirmang halimaw, hindi makagalaw, habang unti-unting lumulutang ang alikabok dahil sa lakas ng kanyang hampas. Biglang napagtanto ng natigil ang Hellhound na nawala ang isa nitong paa. Nakatayo sa harapan ng nawasak niyang tahanan, mariing sinabi ni Rio na ginugol niya ang 3 taon sa pagtatayo ng bahay na ito. Sa tindi ng kanyang galit, buong tapang niyang idineklarang, ginawa niya ito gamit lamang ang kanyang sariling mga kamay. Kahit hindi ito kalakihan, pinag-isipan niyang gumawa na lang ng isang palasyo sa susunod. Ngunit sa matinding inis, idineklara ni Rayo na gagawin niya ito mula mismo sa mga buto ng Hellhound. Sa narinig, ang natakot na halimaw ay naglabas ng nakakakilabot na alulong. Sinabi ng pangunahing tauhan na kamakailan lang, wala nang lumilitaw na halimaw na mas maliit pa kaysa sa dambuhalang ito. Dagdag pa niya, ang laman ng ganitong uri ng halimaw ay walang lasa, at masyado silang maingay. Kasabay nito, malakas na tumulak ang Hellhound mula sa lupa at lumutang sa ere. Napansin ni Rayo na sa kabila ng laki nito, napakabilis nitong tumakbo. Mula sa bibig ng galit na halimaw, lumabas ang naglalagablab na apoy. Habang iniisip niya ito, naalala ng pangunahing tauhan na sa tagal ng pangangaso niya. Natutunan na niya ang lahat ng mga taktika ng mga halimaw na ito. Nakita ni Rayo na sa simula ng labanan, sinubukan ng halimaw na umatake ng malapitan. Ngayon, ibinuka nito ang bibig nito ng buong lakas at ginamit ang kapangyarihang tinatawag na hininga ng demonyo. Sa harap ng hindi pangkaraniwang teknikang ito, natigilan si Rio. Mula sa matinding bagzo ng enerhiya na bumalot sa paligid, namangha siya na agad itong ginamit ng halimaw. Habang nakabitin pa rin sa ere, tuloy-tuloy ang pag-atake ng Hellhound. Ang galit na halimaw ay lumilikha ng isang napakalakas na buhawi kasabay ng kanyang pag-atake. Sa isang hakbang pasulong, nanatiling nakapirm ang Hellhound, tila nag-aabang ng susunod na hakbang ni Rio. May napansin ito, muli nitong iniharap ang matatalas nitong pangil. Samantala, ikanros ni Rio ang kanyang mga braso upang salagin ang paparating na hampas. Nanatiling nakapirm ang pangunahing tauhan. Napansin ni Rio na malawak ang saklaw ng atakeng ito, at halos imposibleng maiwasan ito. Gayunpaman, sinabi ng pangunahing tauhan na kung mag-focus lang ng husto, kaya itong tiisin. Huminga ng malalim si Rayo at mahigpit na hinawakan ang kanyang sandata. Naiinis niyang sinabi na sinunog ng halimaw ang dulo ng kanyang buhok, sabay banggit na wala namang barbero sa lugar na iyon. Bigla, sa matinding galit, ginamit ng halimaw ang isa sa kanyang mga teknik, at sa isang iglap, nabalot ng mahiwagang mga selyo ang buong paligid. Habang nag-iisip, naisip ng pangunahing tauhan na kapag desperado ang kalaban, nagsisimula itong gumamit ng iba't ibang uri ng mahika, kidlat, apoy, liwanag, at iba pa. Habang pinag-iisipan ito, napagtanto ni Rio na ang ganitong uri ng mahika ay mabilis at lubhang masakit. Ipinantakip niya sa kanyang katawan ang kanyang espada at inihanda ang sarili upang ipagtanggol ang sarili. Sa matinding galit, ginamit ng Hellhound ang napakaraming teknik upang talunin si Rio. Ngunit sinabi ng pangunahing tauhan na ginagamit niya mismo ang lupa para sa kanyang depensa. Dalawang makapal na pader ng lupa ang bumuo sa paligid niya. Kasabay nito, itinulak niya ang sarili mula sa lupa at mabilis na sumugod patungo sa Hellhound. Idineklara niyang oras na upang tapusin ang laban. Sa bilis ng kidlat, nalagpasan niya ang halimaw at pinutol ang bahagi ng mga kuko nito. Ngunit biglang napuno ng matinding takot ang mukha ni Ryu. Sa hindi kapani-paniwalang bilis, nagsimulang bumagsak ang pangunahing tauhan pababa, papunta mismo sa nag-aapoy na bibig ng Hellhound. Habang bumabagsak, inamin ni Rayo sa kanyang sarili na kulang pa siya sa kasanayan sa espada.
Ngunit sa isang iglap, pinagsipan niya ang natulalang halimaw sa panga. Napansin niya na hindi nadagdagan ang kanyang antas at wala siyang bagong kakayahang nakuha. Ngunit hindi ito nagpagupo sa kanya. Sa halip, napuno ng matinding determinasyon ang kanyang mukha. Matamang nag-concentrate, itinaas niya ang espada sa ibabaw ng kanyang ulo at inihanda ang sarili para sa isang matinding hampas. Patuloy na nag-iisip, sinabi ni Ryo sa sarili na kung uulit-ulitin mo ang isang teknik ng daan, o kahit libo-libong beses, kaya mong gawin ito ng may hindi masukat na bilis. Sa isang iglap, muling sumugod ang pangunahing tauhan patungo sa Hellhound. Sa taas ng halimaw, ginamit ni R ang isang patayong atake. Matapos nito, ipinosisyon niya ang kanyang espada sa likuran, pagkatapos ay gumamit ng isang paalang na hampas. Sa mabilis na galaw, isinulong niya ang kanyang espada at ginamit ang isang matalim na hiwa. Habang ginagawa ito, naisip niya ang parehong mga kakayahan pagkatapos, sa isang iglap, naputol ang katawan ng Hellhound nagkapira-piraso ang katawan ng halimaw matapos gamitin ni Ru ang isang paalang na hiwa. Pagkalapag sa lupa, ginamit ng pangunahing tauhan ang triple cross. Sinabi niya na ang abilidad na ito ay hindi totoo, at idinagdag na ang epekto nito ay hindi masyadong katulad ng isang tunay na cross. Ipinatong ni Ryo ang kanyang sandata sa balikat at napansin na muli siyang nakaligtas ngayong araw. Ngunit sa sandaling iyon, isang misteryosong tinig ang lumitaw at inanunsyo ang proseso ng paglipat patungo sa Sura. Napansin ng mahiwagang tinig ang presensya ng isang taong nagtataglay ng error. Sa pagkagulat, nagtanong ito kung bakit naroon pa rin si Rhea. Biglang naalala nito si Sura, na may hawak na isang kakaibang artepakto. Sinabi ng mahiwagang tinig na kasalukuyan itong gumagawa sa ikalimang simulation ng Chirin Arta, at bago pa nito, mayroong isang R. Haratha, hawak ang ulo, nagngingit-ngit na sinabi ng estranghero na si S. Arta ang pangatlo. Namangha ito ng mapagtantong 22 taon na ang lumipas mula noon. Lumuhad ito, ramdam ang bigat ng sitwasyon, at inamin na wala itong maibigay na palusot. Alam niyang imposible ring patayin ang pangunahing tauhan, kaya napaisip siya kung ano ang dapat niyang gawin. Biglang lumitaw ang isang panel sa harapan niya, nagpapakita ng kasalukuyang stats ni Ru. Nagulat ang estranghero, hindi niya maunawaan kung paano nabuhay ang pangunahing tauhan ng 22 taon sa kabila ng pagiging level 4 lang nito. Napansin niyang pati ang kasanayan at abilidad ni Rai ay nasa mababang antas. Alam niyang kailangang maayos ito sa lalong madaling panahon. Ngunit sa halip na mag-alala, napangisi siya at sinabing may naisip siyang paraan. Sa ilalim ng madilim na langit ng impyernong lupain, nagliliparan sa hangin ang may itim na abo. Samantala, nakaupo ang pangunahing tauhan sa ibabaw ng isang bahagi ng napaslang na Hellhound, hawak ang isang malaking piraso ng karne at sinusubukang kainin ito. Nagulat si Ryo nang mapansin niyang muli siyang umabot sa level 4. Napabilang ang kanyang paningin sa lumitaw na screen kung saan makikita ang kanyang mga katangian. Sa kanyang isip, naisip ni Ryo na may isang bagong karagdagang status na lumitaw. Nang tingnan niya ang kanyang status screen, napansin niya ang isang makabuluhang pagtaas sa kanyang mga kakayahan. Habang ninunguya ang karne, pinag-isipan niya kung gaano na siya kalakas. Ngunit kahit ganoon, nalungkot siya nang mapagtantong level 4 pa rin siya. Bumagsak ang kanyang ulo, tila nadismaya sa kabila ng kanyang pag-unlad. Dahil sa matinding lungkot, sinabi ni Ryo na gusto niyang kumain ng masarap na pagkain at makatagpo ng ibang tao. Habang nalulunod sa kanyang mga iniisip, tinanong niya ang sarili kung hanggang kailan pa siya mamumuhay ng ganito. Gamit ang isang maliit na patpat, iginuhit niya sa lupa ang anyo ng kanyang bahay. Habang patuloy na nag-iisip, sinabi ni Ryo na kung siya'y patuloy na mabubuhay,
balang araw ay makakalabas din siya mula roon. Idinagdag niya na kailangan niyang manatiling positibo. Bigla, isang mahiwagang bagay ang nagsimulang mabuo sa kalangitan. Napatingin si Rayo rito at natulala. Iniunat niya ang kanyang kamay sa di kalayuan, isang estranghero ang nagsabi na kung itutuloy nila ito, maaaring magkaroon ng malaking problema. Samantala, isang abiso mula sa sistema ang lumitaw, ipinapahayag na asterisk na tapos na ang paghahanda para sa Sura. Tumangala si Rayo, nananatili pa rin sa pagkagulat. Napansin siya ng estranghero at sinabi na kaya niyang sirain ang lahat ng talaan na may kaugnayan sa kanya. Sa isip ng estranghero, tiyak niyang sa level 4 lamang, mabilis na mamamatay ang pangunahing tauhan sa ilalim ng puot ng kontinente. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, isang napakalakas na pagsabog ang biglang yumunig sa malawak na impyernong lupain. Gumuho ang lupa sa ilalim ng matinding enerhiya. Nagulat si Ru nang maramdaman niyang hinihigop siya pataas. Sa takot, hindi niya maunawaan kung ano ang nangyayari. Mula sa malayo, sinabi ng estranghero na dapat mamatay ang pangunahing tauhan sa bagong lupain. Sa gulat at pagkalito, nanatili si Rai sa kanyang posisyon. Sa sandaling iyon, nagsimulang magkawatak-watak ang napakalaking magic cube. Isang mahiwagang tinig ang nag-anunsyo na ang manlalaro ay inilipat na. Sa huli, ganap na nagbago ang magic cube, naging isang bilog na tila sumisipsip ng enerhiya mula sa paligid. Dahan-daang binalot ng madilim na ulap ang langit. Abangan sa susunod kung saan magtatagumpay na ang ating bida sa paglabas sa walang katapusang pagsubok na nangyari sa kanya at sabay-sabay nating saksihan ang pagpunta niya sa syudad upang magparehistro ng hunter license at nang dahil baguhan lang siya at isa lang siyang level 5 kaya minamaliit siya ng mga hunter ngunit hindi nila alam kung gaano kalakas ang ating bida.